first batch, sila ang unang grupo at madadagdagan pa yan sa asikasuhin sa inyo ang spiritual growth. Which is, yun ang ginagawa tayo ni Pastor Alvin. At saka kasama nga niya, kasama niya si Sister Leslie. Okay, saan po, sa church ko, importante ang pagkakaisa. Mamaya na i-start pa natin yan. At pagkatapos po, ang vision po ng church, ang gusto ipagawa ng Diyos sa simbahan, kasi nga sinabi sa Biblia na ang Panginoong Isang Kristo ang ulo ng iglesia, lahat ng iglesia. Tapos itinalaga niya po ang mga pastor pagkakong sa mga local churches. Kamukha po. So, kaya meron tayo si Pastor Alvin. Ngayon po, dahil ang Panginoon po ay nangungusap sa atin sa pamagitan ng iba ng pagtagalog, yung delegated authority. Because naman ipinasa niya ang otoridad sa tao dito, at yung tao yun ang umaakto sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Kaya hindi mo natin, ang isang Kristiyano po kasi, kailangan miyembro ng local church. Kailangan po meron siyang simbahan. Kasi doon siya lumalago at doon siya nakakapaglingkod. So hindi po minumungkahe, wala pang tinuro ang Biblia na ang Kristiyano mo ay magiging masusolo na lamang, nasa bahay na lamang, magdadasal na lang, at sasamba sa Panginoon. Kasi kailangan po, ang Kristiyano po kasi pag na-born again, binigyan na tayo ng bagong spirito. At binigyan na tayo ng mga kaloob. Meron siya mga kaloob na bibigay sa atin para makakilos tayo sa iba't ibang bahagi ng church, sa mga ministry gifts. So, binigay sa atin yun. So, kaya kami involved sa music, sa pagtuturo, sa pag-aalaga ng mga bata. So, yun po ay hindi nyo magandang kung nasa bahay lang kayo. Kaya nga sinabi sa Hebrews na tayo po ay magsama-sama, huwag kakaligtaan ng pagtitipon na kasama ang ibang mananampalataya. Nalulugod ng Diyos po pagka tayo ay merong corporate worship, yung pagsamba ng sama-sama. Of course, nalulugod din ng Diyos sa inyong pagsamba, sa inyong sariling oras, sa bahay, sa kwarto. Pero hinabilin niya po sa atin magsasama-sama, magtitipon ng mga mananampalataya. Doon po natin nakikita ang pagmamahalan sa isa't isa. Doon natin nakikita ang paglilingkod sa isa't isa. Doon natin nakikita ang pagpapakumbaba sa isa't isa. Kung wala po yan, kung wala ang Diyos, hindi natin magagawa yan. Na inutos naman ang mga tao ay magpakumbaba, maglingkod, magmahalan. So yun po ang importante ng simbahan ng local church. Ngayon po, so ang pastor po ay binigay sa kanya po panganguna para sa ating spiritual growth. Yun ang una niyang inaasikaso ang ating paglalong spiritual. Which is talaga naman po ginagawa ni Pastor Alvin at halos araw-araw na iba-iba ang binabible study na. Ngayon po, yung pastor po ay kailangan isabit natin ang natin, ang sa kanyang authority. Okay? Kasi nga, meron siyang delegated authority o binigay sa kanya ng Panginoon ang pangangalaga sa mga simbahan. Kasama po dyan ng evangelists, teachers, prophets, and pastors. Sinabi yun. Okay? So, susunod tayo sa vision ng pastor. Importante po yan, yung vision ng pastor. So, maaaring ang vision ng pastor ay, halimbawa, yung Sunday service, siya ang magkakalagan, siya ang mag-desisyon, kung anong oras, kung ilang beses ng service sa maghapon, kung saan ang Bible studies, kung ano mga ministry heads ang mamumuna-una, siya ang mag-a-appoint nun. So, importante po talaga ang submission. Tayo po ay magsasabit sa mas nakakataas natin. So, dito po, siyempre, ang pastor. Yung vision niya po sa simbahan ay nilalagay sa puso niya. Nararamdaman ng pastor yun. Kung ano ang dapat na takbo ng simbahan, kung paano sila papangalagaan, kung paano sila, kung saan sila sasamba, kung anong oras sila sasamba, kung anong araw. Yun ang kaya talaga natin na tuwing linggo ngayon. Okay?
So yun po, magsasubmit tayo doon. So, kaya po yung vision ng pastor ay maintindihan natin. Ay pinapaliwanag naman sa atin yan. Sabihin namin ni pastor na ito gagawin natin. O sa Sabado, meron tayong children's ministry. Sa Miyerkules, meron tayong English service. Sa Friday, meron tayong prayer meeting. Yung mga ganun nila. So magsasubmit po tayo doon. I-ano natin, ibibigay natin ang pagsuporta natin sa habang nakakayanan natin. Yung nakakayanan po natin. Siyempre, hindi naman po kayo nire-record ni pastor kung may trabaho kayo. So, kung nakakaya nyo, kung malapit naman, malalakad, o kaya masusundo kayo, isabit po natin. So, remember po, importante po talaga yung vision ng pastor, doon tayo magsasabit. Ngayon, nangyayari naman po, meron mga kapatiran na galing sa ibang church. Pagka lumipat na po kayo sa local church, although merong ibang vision kayo na ibigay ng pastor doon, pero pagdating nyo, kung sumanib lang kayo sa church, yung bagong vision na ng pastor ang susundin natin. Okay? Susundin po natin yun. Hanggat hindi salungan sa Biblia, wala nang gagawin ng pastor na salungan sa Biblia. So yun ang po ini-encourage ko sa inyo. Nakikita ko naman po, hindi naman lahat naman talagang naman ng pagmamahalan nyo, ang paggalan nyo, pastor, Sister Leslie, ang talagang pagtulong nyo sa kanya ay ibibigay nyo. So kung yung pili ko, kung makitataas nyo pa, ay itataas nyo pa. Kasi kailangan na po ng tulong. Sa kasalukuyan po, ito po ang size ng church. Pero lalago yan. Lalago po tayo. Lalago at makikita ang pag-usbong ng mga prutas. Okay? So kailangan po, sa loob ng church, ay ayos muna. Kailangan maging ayos tayo. Kaya ngayong gabi mag-install tayo ng leaders para matulungan si Pastor Albert at saka makita po natin yung instruction ng church. Kasi kailangan po merong order yung instruction ng church. Doon nga nag-uumpisa yun, kaya nakatalaga na ang pastor, ay yun ang mga ministry head. So yun po ang gagawin natin ngayong gabi. At meron po tayong mag-install po tayo ng elder. Sa kasalukuyan po, isa po ang ayun ni Pastor Alvin, isa lang ang elder. Pero hindi po naman hihinto yan. So kailangan kanya ng mga katulong. Okay? So meron mag-install po tayo sa children's ministry, at saka sa worship, at saka ang treasurer natin. So bago po magtapos ng gabi, itatalaga na natin yung business council. Ang business council po, sila po nag-approve ng mga gagastusin ng church yung mga bibili. So importante po yan, magkakaroon tayo ng election mamaya bago matapos. Okay? So ang business council naman po ay pinangunahan niya ng pastor, lima po siguro. So lima po, ang treasurer po at saka ang pastor ay permanent member ng business council. So magdadagdag pa po tayo ng pastor. Okay, mag-nominate kayo kung gusto nyo mag-nominate kasi halos na dito naman ng lahat ang miyembro ng BOCC Pampanga. Okay? So ito ang gagawin natin ngayong gabi at meron tayong exposition lang niya. Pero ito, unahin na natin yung pag-install ng mga leaders. Lala sa atin. 2 Timothy 1:6, ang sabi, bakit kailangan gawin ito? Sabi ni Paul, ni Pablo, dahil dito ipinapaalala ko sa inyo na pag-alabing muli ang kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking kamay. So ipapatong ko sa inyo ang kamay sa inyo po. Ibig sabihin po, ini-install kayo, itinatalaga na kayo mamunod doon sa ministry o role na inyong ginagawa. At ang pangalawa po, habilin sa atin ay nasa 1 Timothy chapter 3. Ito po ang mga paalala sa mga nangunguna. Okay? Hindi po hinahanap na perfecto tayo. Kasi no one is going to be perfect. Lahat po, maski pastor naman wala po ng perfect. Kasi na kung magkakaroon tayo ng perfect, ay wala tayo talaga may i-install. Okay? Pero meron mga habilin, meron mga guidance ang Panginoon sa mga namumuno sa church.
Okay, basahin po natin. 1 Timothy chapter 3. Meron po kayong Biblia, pero basahin natin ito na sama-sama. Okay. Ang sino mang nagnanais or ito po ay pwede kayong mag-express na inyo pong kagustuhan para doon sa posisyon na yun. Kung nagdamulan po kayo doon sa posisyon na yun, whether it's elders or ministry, yun naman po ay tama. Pero kailangan lang, magkaroon na tayo ng batayan at susundin natin yung mga guidelines. Ito po yung sinabi. So, sino man naghahangad na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad na mabuting gawain. So, tama po yun. Naghahangad. Okay. Pero ito lang po ang dapat natin tandaan sa mga nanunguno sa church. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Matino ang pag-iisip. Marunong magpigil sa sarili. Kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa iba. At may kakayahang magturo. Ito. Ano po natin? Ibig sabihin naman po, hindi naman po kailangan na kayo ay tumayo sa pulpito o mag-lead ng Bible studies. Kayo po ay nagtuturo sa pamagitan ng buhay nyo. Yung example nyo. So whether you're not, hindi po kayo kailangan na Bible college graduate o may degree sa theology, yung hindi po ay nasusundan niyo po yung guidelines na yun sa pagtuturo na magandang halimbawa sa inyong buhay. So kailangan po yung mga in-install natin ay magandang halimbawa sila sa pagsunod sa pastor, sa kanilang kababaan loob, sa kanilang pagmamahal, sa pagkumbaba. Okay? Ito pa ang sabi, verse 3. Dapat hindi siya lasenggo. Okay, wala naman siguro lasenggo dito. Sabi sinabi ko yan, dapat hindi lasenggo o hindi nahuhulog sa alak. Wala po. Hindi marahas o hindi mahinahon. Yung pang maininitan ng ulo, kailangan ko yun pa, ibaguhin ng mga namumuno o i-install natin. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Okay? Hindi maibigin sa salapi. Kung dito na yung yaman o karangyaan sa mundo ko, kailangan hindi daw mahilig doon. Dapat mahusay siya, mamahala sa sariling pamilya. Kailangan so kung hindi pa po nangyayari ito, kailangan po ito ay makita na sa mga namumuno sa kanilang pamilya. Iginagalat at sinusunod ng kanyang mga anak. So yun lang muna natin kasi kailangan po yung mga anak ay nahuhubog na sa salita ng Panginoon at pagsunod. Okay? Dapat mamuhay siya mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat, importante po ang sabi, sapagkat, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamamahalaan ang sariling niyang pamilya? So, kailangan ba maging example kayo sa pamilya mismo? Doon mag-uumpisa yung inyo po, pangangalaga, pamumuno ng tapat. Okay? Hindi siya dapat isang baguhang pananampalataya. So yung mga in-install po natin ay matagal na po kayo naglilingkod sa church. Nakita na ni Pastor Alvin ang inyong faithfulness. Nakita na niya ang inyong pag-support. Doon ay isa sa mga batayan bakit niya pinili kayo na mga Lord dito sa ating pong sa mga ministry na ating pong itatalaga ngayong gabi. Okay. Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya, baka siya'y maging palalo at makatulan na gaya ng diablo. Okay? Kailangan po na nahubog na
Hindi naman po perfect, hindi napakalalim na ng inyong nalalaman, kundi nahuhulog na kayo sa mga itinuturo ng Biblia sa pamamagitan pa ni Pastor Alvin. Okay? Bukod dito, kailangan mabuti ang pagkakakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya pintasan at hindi mahulog sa bintag ng diablo. So, importante po na kayo, yung mag-install natin ay maging example po kayo sa mga hindi mananampalataya, sa hindi pa dumarating sa Diyos. Kailangan sa kapitbahay nyo, sa mga kapisino nyo, sa mga kaibigan nyo. Yun po ay itinalaga na. Ngayon po, baka pumapasok naman sa isip nyo, dami ka ng kailangan. Hindi naman po kailangan perfect yan. Ito po ay guidelines. Guidelines na ibinigay sa atin ng Biblia. Yan po ay unti-unti ating hubugin ng ating sarili. Para dyan po sa mga binigay na guidelines na yan ay masunod natin. Kasi po, kung walang guidelines, hindi natin nakapagp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 apag
ehemplo sa loob ng church at kahit sa labas ng church. Di ba? So, huwag mo kayo pag-atuloy ko sa atin, nakita kayo na sa atin at sinabing pwede mo mga pamunuan ang ministro na to o ang department na ito. Yan po. Yan ay tutulungan kayo, bububugin na kayo at lalagok sa bubugin kayo. Okay? So, tawagin na po natin mamaya na lang po after dito yung exhortation kasi kailangan po kasama kayo sa mayroon tayong workshop sa ating pong pagkakadala mamaya sa Biblia. Sandali lang po yun, pero this is exciting po na. So, tawagin po natin ang elder po natin. So, sisipang baka, tawagin po natin si Kuya Jun. So, ganito po yun. Pag tinawag po natin na namumuno, isinasama po natin ang asawa. Kahit hindi po siya kasama doon sa ministry, kahit hindi siya kasama doon. Kailangan po kasi ang mag-asawa ay nagsusupport po. Inusupport kahit si June lamang po, kailangan mag-asawa niya para ma-recognize din na ang katutulan gagampalan ni Kuya Jun. Kaya lagi po mag-asawa ang tinatawag natin. Kahit po ang treasurer natin, tatawagin natin si Rose Mami at kasama po rin yan ang asawa niya. Kasi po, lagi, pag ang isa po ay may asawa, kasal, isinasama po natin yan sa pagiging ministry head po. Pag siya po ay tinatalaga natin. Tawagin natin si Kuya Jun. Dito ka Kuya Jun. Siya po ang sinabi, dito tayo. Kuya Jun at si Ate Loretta. Okay po. Susunod po natin i-install ay sabay natin ang treasurer po natin. Ang treasurer po natin ay si Ro. Tatawagin natin si Matt na kanyang asawa. Ang elder po, at siya ang parang may Pastor Alvin. Kung walang hindi na nasagang magandang pa ng Pastor Alvin ang ginagawa, hindi na hindi siya makapag-ibig ng gawa ikaw so, ngayon po, ang treasurer po, siya po ang nananalaga, nag-iingat sa mga protection po at mga pananalapi ng simbahan. Kaya, siguro obligation at responsibility, siya po nag-produce ng mga financial report. Kasi po ang simbahan ay kailangan, transparent. Open po tayo. Kung meron po kayong tanong, saan napunta ang binibigay sa church po? Saan ba na Saan na nagasta po? Magkano na ba ang pyramid? Pwede nyo kung tawagin si Rose po. Bibigyan niya po kayo ng detalye. Kung kailangan niyo po. Kasi po, walang kinukubling mga bagay dito
kung kailangan nyo, kasi nga miyembro kayo, alam nyo po dapat ang takbo, nangyayari sa church, ang pangangailangan, magiging ating pong mga pumapasok na collection. So, ano po yan ang responsibility pero at saka ang mga ngalagan. Ang susunod po ay ang ating pong worship ministry. Ang worship ministry po ay pangunahan ni Rupa. At saka kasama niya si Gino. Isang napakalaking ministry naman po, ang worship. Siya po ang, hindi po siya kailangan na lahat yan ay ayusin kung lagi niya na lahat yung bilang po, ang pwede niya siguro na asikasuhin yung pag-roster, yung pag-assign kung sino ang teacher ko, kung sino ang backup, kung sino ang worship leader natin grupa mo yan. At pagkatapos, lagi man po kung donate sa iyo si Pastor Alvin. Ito, may gawaan tayo din sa ganun, kailangan ko na isang tanda. Hindi naman kailangan ikaw, pero siguro ikaw mag-assign na, sige Pastor, kung hindi mo gawa ni Pastor Alvin, maghahanap ka ng makakatulong. Kasi lalapit na kanya doon sa again, it's not gonna be perfect at the beginning. Hindi ka agad makaka-cover mo. Diba? So, ang huli ay ang ating children's ministry. Nakikita niyo ngayong kanilang baga kung gano'n kalaki ang responsibilidad mo na sa children's ministry o Sunday schooler. Ito po ay pangunahan ni Sister Leslie. Okay? So, kasama rin lang si Pastor Alice. So, bukod po, malaki po ang responsibility ni Sister Leslie. Bukod po, Pastor's wife. Yan po ay ang suporta na napakalaking suporta na kailangan ni Pastor Alice. Yan po ang pinupunuan ni Sister Leslie. Kaya, siya po ay isa sa mga responsibility niya to. Malaking responsibility kasi dumadami ang mga bata. So, kailangan po although namumuli sa Sister Leslie sa ministry ito, siyempre kailangan na po ng mga katulong mo. So, ito po ang ating structure po. Nandito si Pampanga, si Pastor Andy, ang pastor, si Sister Leslie, pastor's wife, and also head of the children's ministry, si Jupo, ang elder ng church, si Rose, ang ating pong treasurer. Ano sa Tagalog treasurer? Taga-ingat yaman. Treasurer, at ang kanya pong asawa si Iman, at si Rupa po sa worship ministry at kasama si Gino. Yan po. So, lalaki po ang ministry pero maganda po. Ito po kasi yung mga major muna. Yung mga major na kailangan talaga ni Pastor Alvin. Meron rin nag-aasikaso nito. Marami pa po other ministries, pero mga minor na lang yun. O siguro kung maramdaman ni Pastor Alvin na kailangan niya doon sa area na yun, maaaring health ministry, or kung ano pang mga ministry, mga men's ministry, women's ministry. Okay? So, ito lang ang isip nyo. Kasi nga, maliit ang church. So, karamihan ko sa inyo ay nag-multitasking. Ibig sabihin, hindi lang yan ang ginagawa nyo. Kamukha nga kanina, ang si Rose, dito mo, sila doon, nag-prepara na ng mga sandwiches, makakailangan mo. So, yun. Si Kuya June, elder, tapos naluluto ng mga bata, si Julie. O tapos, elder na, tapos nag-set up ng mga upuan. Naluluto ng mga bata, nag-set ng mga bagay. Bumibili kung anong kailangan bilhin, sila ang tiga-member. So, ganun po talaga sa church, pagka magiging task, aside from the role they have. Okay? So, alihin ko natin kayo, pagdatan namin kayo ni Pastor Abby, and then we're going to with kasi po, ang anointing po is not gonna make you more spiritual, nothing magical na mangyayari sa inyo po. Ang pagpahis po ng langis, papahiran ng kes na noo, ay ibig sabihin kayo po ay isineset apart na or inihiwalay na ng Panginoon sa mga ordinaryong bagay at kayo ay gagamitin na ng Panginoon. Okay? So yun po ang gagawin natin. Natin po na ano to,
na hindi po ritual ito. Ito po talaga nakikita natin sa Biblia. Ang mga tinatalaga ng Diyos ay inaanin na natin. Okay? So we'll pray for you, and then we'll anoint you with Pastor. So kayo naman po. Okay, buka and Gino sa mga ayun sa salita ng Panginoon kayo po ay tinatalaga lupa na mag-revolution po. Salalay sa iyo ang kaayusan ng pagsamba, ng mga worship, mga kailangan, mga awitin, mga gawain, kailangan ng simbahan. Ikaw naman ay hindi naman kailangan ako yung lahat. So, yan ang magagawa mo ng kailangan. Ikaw mo lang una lang po po. Siyempre katulong ang so, with that, ikaw ba ay mayroon sa tutulungan ng Panginoon? So, panggitan niya, we are anointing you. In the name of the Father and the Holy Spirit, that you will go as the worship ministry head ay tutulungan mo ng Panginoon at ng Holy Spirit. At siyempre sa paggabay ng Pastor Alvin sa mga anak niya. At siyempre kasama si Gino, bilang asawa ni Buka pagkalaan sa Pagkaya rin natin, salamat po Diyos sa pagkakataon nito sa mga pagkakataon pa sa pagkakataon na magandang mga pamahagan sa samba. Dalangin ko bilang siya ng puso mapagkumaba. Panginoon ng magandang tinig, nagmumula po rin as you worship you Lord, ay patuloy ko namin makamdaman at patuloy mo. Gamitin po siya Panginoon bilang sa ehemplo ng simbahan at ang lahat Panginoon ang akwitin po niya sa pamamagitan po niya Panginoon ay mag-bless Lord ang bawat isa magbibigyan ka ng kalwalhatian mag-glorify ang lumalang Panginoon pagpalain ng kanyang buhay at ang kanyang asawa Panginoon sa sino ng kanilang mga anak. Thank you Lord for your life and education para sa buhay ng Panginoon. Bless na po sila sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ay mga praktikal na kailangan ng Diyos na ikaw ang mga dalaga, ikaw ang magkakalaga ng mga recorded, yung mga at siyempre ito ang unang mga bigyan pagkatulong ang question sa mga pero isa yan yung mga pagkakalaga ng hindi naman ito ang pagbibigyan ng ikaw ang sufficient sa mga tayo kundi ikaw ang bagay ang mga nalaman at siyempre kasama mo sa kasama sa aming pagsuporta tinutulog ko din at sa iyo sa pamamagitan ng mga pagkanda tinatalaga ka namin ang pressure ang tagapangalaga nag-iwas na nila ng simbahan at sa pamamagitan ng mga pagkanda ay dahil sa kapapal so the Holy Spirit of God thank you sa mga suporta at sa kayo sa pagkakampan ni Rose bilang kanyang asawa at pagkakampan ng kanyang dalawa. So, it's always po together sa ministry ng thank you Lord, dito pa po kami ng malaki sa pagkakasalamat at tinatawag po sa inyo si Rose, Panginoon, bilang isa sa pinakamahalagang trabaho sa mga simbahan, community Lord ng simbahan, ang panghawakan, ang yaman Panginoon ng simbahan. Salamat po sa kanyang buhay, ang ginamit mo Panginoon, sinagdat mo niya, ang tungkulin ito, hindi po ito madali. Nung sa tulong po niyo Panginoon, siya ay napagtatapagay niya ang lahat po ng Panginoon. Ilayin niyo po siya sa anong tentasyon. Ilayin niyo po siya Panginoon sa anong bagay na kasisira po sa kanya. Kayo po ang siyang namubog sa kanya, ibakap sa ministry po na magpala Panginoon at bigyan ng pagkanuan kaalaman sa ikalalagupan ng ministry. Lord, thank you for your life at sa buhay po ng kanyang asawa. Salamat po Panginoon, tulad mo ang pag-ibig nila, ang pagsabalila sa iyo, ang puri ng pagkakilala po ng iyo. Patuloy lang magkakwa ang pagkuhanan sa pag-ibig po sa iyo.
Salamat po, Lord, sa kalang mo namin sila sa pangalan ng Ama, mga nakatasulit sa Santo. So, kasi hindi ka niya itatawag, hindi ka niya pipiliin, hindi ka niya recommend na officially maging isang elder ng church, isang taga, isa sa mga mamumuno, maraming responsibility sa iyo, aasa sa iyo, Pastor Alvin, sa mga bagay na hindi niya makakasila. At hindi na naman namin na hindi namin ang ginagawa mo lahat ang pagkakas ng church. Pagtuloy ka pa sa kung meron siyang kailangan desisyonan na amin siyang lumapit sa Lord. At hindi ko ang pag-etan sa mga pagpayag kay Kuya John na naging kailangan ko ng church. Medyo naman, hindi ko kailangan mo kung ano ito. Kasi nalala yung gawin ko sa mga June, ikaw ang pinatalaga namin ng elder ng church. Magpalaman ka sa iyong gagawin, ibibigay ng Panginoon, iaabang sa iyong balita at sa mga hihilingin na tulong sa iyong bansa ang ito ang nakakapil, napakapakila at napakapagp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 ap
Yun. At yan din po kayo, Loretta. Thank you po sa iyong pagiging support na ibigay niya kay June sa lahat ng mga gagawin niya. At maiintindihan niyo po kung minsan po nakakain ay kinagasa ang June sa mga gawain sa church. Yan po ay salamat sa iyong pag-iintindi at sa iyong pagtanggap sa mga nakaatang sa balikan niyo. Thank you po. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Sa Diyos na makapangyarihan, dakila ay hawang buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkakalit po sa amin. Si Credo, sa atin, si Lord, si Panginoon ng simbahan. Salamat, Lord, sa kabutihan ng kanyang puso. Sa kapakumbabaan ng kanyang puso, Panginoon. Na ikaw ay paglingkuran, ikaw, Panginoon, ay patuloy sa kanya. Salamat, Lord. Nakikita niyo po ang kanyang puso na talagang nais mo na kayo paglingkuran, Panginoon. Noon pa man ang gano'n. At ngayon ay sinakapara na po ito, Panginoon. At sa po tinatalaga namin bilang treasure ng simbahan at huwag ng pastor, Panginoon, sa pagpapalago ng simbahan. Salamat po sa kanyang buhay. Blessing, Lord, anointing, Panginoon, sa lahat po ng kanyang gagawin, sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay. Pagpalain mo siya, Panginoon, ng maraming pang beses at ang patulungan na nagmumula sa iyong mga salita. As we speak, Lord God, as we share the gospel, ay patuloy ng mga tao, ay magpapala dahil kay Lord ay patuloy sa bata namin. Salamat po, pinagpala mo ang kanyang buhay, ang kanyang asawa, sinaniwan. Salamat po, ang kanyang buhay, pagpalain po sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito si Sister Leslie po ay Children's Ministry sa school. Nakita niyo naman po ang laki na responsibility na ito sa size po ng children na natin. So, kailangan niya po talaga yung ministry. Kailangan niya talaga ng maraming sasa. Dito sa church, very challenging. Pero maganda pa rin ito ng English. At lalo na po, pastor's wife. Ito po talaga ang siyempre po, siya ang unang hingahan, siya ang unang naglalabasan niya ng nasa loob ng pastor. Ay, si Sister Leslie, nakikita, unang nakakakita kung gaano na ito sa pastor Alvin sa mga nangyayari ko sa loob ng church. Masaya, malungkot, challenging, mga nakakapag-bulan dito. Kaya importante po talaga na silang dalawa pinapanalang. Sa pamagitan ito ay inuusto natin tulungan si Leslie sa kanya pagiging ministro na sa medical sa pamagitan niya sa medyo ganyan ng tagay para mapadalaga ng mga bata. Salamat dito ang kanilang paglago, ang kanilang pagiging disiplina sa mga pinagulong ng Biblia. Ganun din si
handa sa kanilang kamay. And I pray, Lord, that the Holy Spirit will be upon them, every moment, Lord, every challenges, every prayer, Lord, every dream, and every wish, and every hope na kanila po papasok sa kanilang puso para po sa kailangan ng simbahan. Salamat po, itinalaga po ang mag-asawa ito upang mamuna sa Diyos ng simbahan at naniniwala po na sa kamay nila, lalo po at magsasalumbay at talaga po mapupulo ng spiritual bond ang lahat ng miyembro ng church na ito at ang lahat sa kanilang dadalaw at lahat ng kanilang babahaginan sa iyong salita. Pagpalain mo sila Panginoon at samahan sa lagi. Give them, Lord, encouragement. Give them the hope, Lord. Despite the mga nangyayari, they're still looking unto Jesus as the author and the finisher of their faith. Thank you, Pastor. Thank you po. Ito po ang kanina. Ang Pastor po, Sister Leslie po, sa Children's Ministry. Ang elder po, si June, Treasurer, si Rose, at si Rupa po sa worship ministry. Salamat po sa inyo. Sabihin po natin ang kanila.